Noong 3 taong gulang ako, ipinagpalit ako. Ang magandang balita, sobrang yaman ng pamilyang ito. At bata pa lang ako, alam ko nang ako ang peking yung master. Alam ko ring balang araw, matutuklasan ng mag-asawang ito ang tunay kong pagkatao. Kaya naman, ginamit ko ang pansamantalang kapangyarihan ng pera na hawak ko. Maaga pa lang, pinaghandaan ko na sila ng sorpresa. Para sa oras na palayasin nila ako dahil sa tunay na yung master. Wala akong aawaing kukunin ang lahat ng pag-aari nila. Noong araw ng aking ika-20 kaarawan, natuklasan kong ang mga magulang ko sa pamilya Jiang ay palihim na. Hinahanap ang tunay nilang anak. Hindi ako nag-atubili. Nang gabing iyon, inangkin ko ang fiancé ko na hindi pa noon alam ang tunay kong pagkatao. Hanggang sa kinabukasan, nabunyag ang pagkatao ko. Nabutan ako ng pamilya ng isang tseke. Jiang Shan, mayroong 50 milyon dito. Ibigay mo na ang pwesto mo. Huwag mong ipahiya si A Xiao. Nang marinig ko yun, hindi ako nagdalawang isip na pirmahan ito. Kinuha ko ang tseke at agad na tumalikod para umalis. Nakakatawa, sinong tanga ang may iwan dito? Siya ang haharap sa male assistant ng fiancé niya. Isang mahirap na estudyante, ang kanyang unforgettable first love. Hayaan na lang natin ang tunay na yung master, ang sumalo sa magandang pagkakataong yan. Ako ang sawimpalad na supporting male character sa isang nobelang pambabae. Ayon sa kwento, pagkatapos ng handaan, mahuhulog ang loob ng fiancé ko sa isang mahirap na estudyanteng nagpa-part-time bilang waiter sa handaan. At ako naman, biglang mabubunyag ang pagiging peking yung master ko at mapapahamak. Mula noon, magsisimula na ang papel ko bilang tagabigay daan para sa female lead. At ang malungkot kong buhay bilang isang tool na laging dinudurog ng male lead. Nakakatawa, alam ko nang ako lang ang supporting character. Bakit ko papapatulan yan? Ang tamang gawin ay kumain at uminom hanggang mabusog, tapos tumakas agad. Shan, anong problema? Nakita ng fiancé kong si Su Qingshui na tulala ako. Kaya umupo siya sa tabi ko at nagtanong. Suot niya ang isang custom-made na evening gown, na perpektong nagpapatingkad sa maganda niyang kurba. Ang alagang-alaga niyang balat ay parang jade sa ilalim ng ilaw, makinis at kumikinang. Dahil nakainom siya ng kaunti sa handaan. Ang medyo chubby niyang pisngi ay may bahid ng pamumula. Napakaganda niya, nakakatulala. Saglit akong natigilan at bahagyang umubo. Wala naman. Siguro napagod lang ako ng kaunti. Qingshui, maligo ka na muna. Inirapan ako ni Su Qingshui at nagtanong. Bakit? Nandidiri ka na agad? Sa amoy alak ko. Agad akong sumagot na may sinserong ekspresyon sa mukha. Hindi gabi na kasi, kaya naisip ko lang na mas magandang makapagpahinga na tayo ng maaga. Walang kamalay-malay si Su Qingshui, ninitian lang niya ako ng matamis. Tapos tumayo na siya at naglakad papunta sa banyo. Sinundan ko ng tingin ang magandang hubog ng likod niya hanggang sa maglaho siya sa pinto. Mabilis akong tumayo at maingat na. Kinuha ang cellphone niya na basta lang nakapatong sa mesa. Mabilis akong naglakad papunta sa terrace sa labas ng kwarto. Base sa takbo ng kwento, hindi magtatagal. At tatawag na ang mahirap na estudyanteng si Lin Fan na kakikilala lang kanina sa dinner. Tatawagan niya si Su Qingshui. At dahil natapilok ang pobreng estudyante, magmamadaling lalabas si Su Qingshui para alagaan siya. HMP, kung aalis ka na rin lang pala. Hindi ko naman pwedeng hayaan na iwan mo akong mukhang tanga, di ba? Hamihip ang hangin ng gabi sa pisngi ko pagtayo ko sa terrace. At bigla na lang umilo ang screen ng cellphone. Lumitaw sa screen ang pangalang Bunso Lin Fan. Sabi ko na nga ba? Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Itinapat ko ang cellphone sa tenga ko. Agad kong narinig mula sa kabilang linya ang isang boses na sadyang hinihinaan. At may halong panghihina, Ate Qingshui, natapilok po ako kanina pag-uwi ko. Ang sakit-sakit po, at mag-isa lang ako dito sa dorm. Pwede po ba kayong pumunta para alagaan ako kahit ngayong gabi lang? Nang marinig ko yun, ngumisi ako ng malamig at sinabi, sino ka sa akala mo? Para tawagin siyang Ate Qingshui. Halatang hindi inaasahan ng nasa kabilang linya. Na boses ng lalaki ang sisigat kaya natigilan siya. Ilang segundo siyang natahimik bago nakabawi. Agad na tumigas ang tono ng pananalita niya. Sino ka? Pakausap mo sa akin si Ate Qingshui. Sumagot ako ng malamig. Ako ang fiancé ni Su Qingshui, si Jiang Shan. Kalalaki mong tao, natapilok lang. Imbes na pumunta sa doktor. Sa gitna pa ng gabi tatawagan mo ang fiancé ko para humingi ng tulong. Sa tingin ko, hindi pa mo ang may problema. Sira na yata ang utak mo. Nang marinig ni Lin Fan kung sino ako, nawala ang pagkukunwari niyang kaawa-awa. Sa halip, napalitan ito ng hindi maipaliwanag na kayabangan. Oh, ikaw pala yung fiancé na sinasabi ni Ate Qingshui, no? Si Ate Qingshui mismo ang nagsabi sa akin. Nasa tingin niya ay makaluma ka at boring kasama. Huminto siya saglit, at mas naging mayabang pa ang tono niya nang sabihin. Hayaan mo na, wala naman akong dapat sabihin sa isang taong tulad mo. Ibigay mo ang telepono kay Ate Qingshui. Tingnan natin, kung pipiliin niyang alagaan ako, o kung ikaw ang pipiliin niya. Umawa ako at sumagot, oh, ang tiwala mo naman sa sarili mo. Sige, pero gabi na ngayon. May gagawin pa kami ni Qingshui ngayong gabi. Saka na lang tayo maglaban pagkatapos ng ilang araw. Pagkasabi ko nito, biglang nataranta ang nasa kabilang linya. Gagawin.
Anong sinasabi mo? Anong gagawin? Dahan-dahan akong ngumiti at sinabi. Magkasintahan, mag-fiancé, sa gitna ng gabi. Ano pa ba sa tingin mo ang ginagawa namin? Fiancé ko si Ching Shui. Natural lang na gumagawa kami ng mga bagay para mas lumalim ang aming relasyon. Bakit? Walang nagturo sa'yo niyan, bata. Gago ka. Subukan mo lang hawakan kahit isang daliri ni Ate Ching Shui. Bago pa man siya matapos sa galit niyang pagmumura. Sunod-sunod ko siyang binlock, dinlit, at pinatay ang telepono. Pagkatapos, dahan-dahan akong bumalik sa kwarto. Ibinalik ang cellphone sa dati nitong pwesto. Umaalingaw ang tunog ng tubig mula sa banyo at puno ito ng singaw. Dahil sa pagligo, hindi narinig ni Su Ching Shui ang buong pag-uusap namin. Naglakad ako papunta sa kabilang banyo. At mabilis na naligo. Pagbalik sa kwarto, si Su Ching Shui na nakasuot ng bathrobe ay kalalabas lang din mula sa banyo. Nakasuot siya ng silk na bathrobe na maluwag lang ang pagkakatali ng sinturon. Ang medyo basa pa niyang buhok ay nakalugay sa kanyang mga balikat, na naglalabas ng amoy ng kasariwaan matapos maligo. Ang kanyang mga pisngi ay namumula-mula dahil sa init, na nagdagdag ng higit na pang-aakit kumpara sa karaniwan. Agad akong lumapit at niyakap ang kanyang balingkinitang bewang, at pabulong na sinabi. Ching Shui, natatandaan ko, sa susunod na buwan na ang kasal natin, di ba? Gusto na ni na papa at mama na magkaroon ng maliit na baby. Nang marinig iyon, agad na namula ang buong mukha ni Su Ching Shui. Kung sa ibang pagkakataon, siguradong itutulak niya ako palayo dala ng hiya. Pero ngayong gabi, halatang hamina ang kanyang depensa dahil sa alak. Nagpumiglas lang siya ng bahagya sa mga yakap ko, at umungol ng may paglalamang. Di ba sabi ko hintayin natin ang araw ng kasal? Nagsimula na akong mainip at sinabi, wala akong magawa, sobrang ganda ni Ching Shui ngayon. Lalaki pa ba ako kung magtitiis pa ako? Sa ilang taon naming pagiging mag-fiancé, natural na may malaking pagtingin sa akin si Su Ching Shui. At dahil kasi simula pa lang ng takbo ng kwento, ang halaga ng Lin Fan na iyon sa puso niya, ay hindi pa sapat para matinag ako. Ang pinakamahalaga sa lahat, hindi niya natanggap ang tawag na iyon. Tanghaling tapat na, nang magising ako sa sunod-sunod na tunog ng doorbell. Mula sa mahimbing na pagkakatulog. Basta na lang ako nag-south ng robe at dahan-daang bumaba ng hagdan. Pagbukas ko pa lang ng pinto, nakita ko ang mga magulang ko kasama ang isang binata na nakatayo sa labas. Ang binatang iyon ay nakasuot ng mga kupas na damit at payat ang pangangatawan. Nakayuko at mukhang mahiyain. Siya ang nawawalang tunay na tagapagmana, si Jiang Xiao. Sa sandaling iyon, nagkunwari akong walang alam, tumabi ako para padaanin sila at nagtanong. Pa, ma, ang aga ninyo, may problema ba? Nagkatinginan sina Papa at Mama Jiang na may mabigat na ekspresyon sa mukha. At dinala ang payat na binata sa sala. Pagkaupo ng lahat, seryosong nagsalita si Mama Jiang. Nandito kami ngayon, dahil may mas mahalaga kaming sasabihin. Itinulak niya si Jiang Xiao na nagtatago sa likuran niya. Pagkatapos, nanginginig ang boses niyang nagpaliwanag. Ang batang ito ang tunay nating kadugo, si Jiang Xiao. Kakakumpirma lang din namin. Kawawang bata, kay tagal niyang naghirap sa labas. Tumingin sa akin ng matalim si Tatay Jiang. At kasunod noon, nagsalita siya sa tonong hindi mo matututulan. Jiang Shan, ngayong lumabas na ang katotohanan. Kahit na nakasama ka namin ng napakaraming taon, at naging maayos ang pamamahala mo sa kumpanya, pero ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Jiang, ay nararapat na mapunta kay Xiao. Hindi man lang ako natinag nang marinig ko yun. Para sa akin, walang dapat isisi sa ginawa ni Tatay Jiang. Ang tunay na anak ay mas nakatataas kaysa sa peke. Sa orihinal na kwento, para maiwasan ang gulo sa kumpanya, pinili kong dahan-daang bitawan ng kapangyarihan, para maayos na makuha ni Jiang Xiao ang mga negosyo ng pamilya Jiang. Pero sa paningin ni Jiang Xiao, ang ginawa kong ito ay tanda lang ng pagiging sakim ko sa kumpanya at ayaw kong bumitaw. Kaya naman noong nakuha niya ang kapangyarihan sa kumpanya, sinimulan niya akong kalabanin. Kailangan kong panatilihing maayos ang takbo ng kumpanya, habang kailangan ko ring mag-ingat kay Jiang Xiao. At sa mga patalikod na saksak niya paminsan-minsan. At ang pinakamalala pa, si Su Ching Shui, na fiancé ko, ay nagsimulang magkaroon ng malabong ugnayan sa mahirap na estudyanteng tinutustusan niya. Sa maalaga niyang male assistant, at sa dati niyang minamahal na bumalik galing abroad. Noong una, nag-aalala pa si Jiang Xiao na ipagtatanggol ako ng pamilya So na nasa likod ni Su Ching Shui. Ngayong nalaman niyang may problema kami, hindi na siya nag-abala pang magpanggap. Sa harap ng ganitong sitwasyon na puno ng problema sa loob at labas, wala na rin akong nagawa kundi malungkot na umalis sa eksena. Pero ngayon, itong magulong kumpanyang to, bahala na kung sino sa inyo ang gustong magayos. Hinding-hindi ko na yan gagawin. Kaya naman, walang ano-ano. Hinawakan ko ang kamay ng tunay na tagapagmanang si Jiang Xiao at buong pusong sinabi. Sa loob ng maraming taon, inukupa ko ang posisyon mo. Talagang paumanhin. Aalis na ako ngayon din. Nang makita nila akong ganito kadesidido, ang mga magulang ni Jiang at ang tunay na yung master ay pare-parehong natigilan. Pero mabilis ding nakabawi ang mga magulang ni Jiang. Isang ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa kanilang mga mukha. Jiang Shan, alam ko nang isa kang masuner ang bata. Saglit siyang huminto bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ngayon, ang tanging inaalala na lang namin
ay ang kasunduan sa kasal sa pamilya Su. Tutal, maganda naman ang relasyon ninyo ni Ching Shui. Hindi pa man siya natatapos magsalita, isang boses ng babae na puno ng galit at pag-aalala. Ang narinig mula sa hagdanan. Jiang Shan, nakita si Su Ching Shui na patakbong bumababa ng hagdan. Nakarob siya at basta nalang ipinatong sa labas ang polo ko. Magulo ang kanyang buhok, pero hindi nito naitago ang nag-aalab niyang galit. Hawak ang kanyang cellphone, ilang hakbang lang ay sumugod na siya sa harapan ko. Nanlilisik ang mga mata niyang sinabi, "Bakit mo siya binabaan ng telepono? At blinak mo pa siya? Alam mo bang napakawalang galang niyan?" Dahil sa sunod-sunod na tanong na iyon, ang huling salitang mabuti na sana'y sasabihin ng ama ni Jiang, ay naipit na lang sa kanyang lalamunan. Samantala, ako naman ay nakasandal lang sa sofa, iwinagayway ang kamay at natatawang sinabi, "Teka, mamaya na natin pag-usapan yung maliliit na bagay na yan." Nang marinig iyon, lalong nagalit si Su Ching Shui. "Maliliit na bagay, sinasabi mong." Pero bago pa man niya matapos ang sasabihin, agad humakbang pasulong ang ina ni Jiang at pinutol ang kanyang pagsasalita. "Ching Shui, kumalma ka muna. Nandito kami ngayon, dahil si Jiang Shan ay hindi namin tunay na dugot laman. Noong una, medyo nag-aalala pa kami, tungkol sa kasunduan ng kasal ninyo ni Jiang Shan. Pero sa nakikita namin ngayon, ang relasyon ninyo, ay hindi rin pala ganoon katibay. Kung ganoon, kanselado na ang kasal ninyo ni Jiang Shan. Kung gusto pa rin ng pamilya Su at pamilya Jiang na magkaroon ng kasunduan sa kasal, pwede ninyong ikonsidera si Axiao." Pagkasabi nito, gaman ng husto ang tono ng ina ni Jiang. Malinaw na ang pagdating ni Su Ching Shui. Ang pumawi sa kanilang huling pag-aalinlangan. Ang bigla ang balitang ito. Dahil dito, natigilan sa pagkalito ang galit na si Su Ching Shui. Nang makitang walang pagtutol si Su Ching Shui, nagmamadaling kinuha ng ina ng mga Jiang mula sa kanyang handbag. Ang isang Zeikeng matagal nang nakahanda at inihagis sa harap ko. "Jiang Shan, heto ang 50 milyon. Kunin mo na ito bilang tanda ng ating huling pinagsamahan. Lisanin mo na ang pamilyang Jiang at maghanap ka na ng sarili mong ikabubuhay. Huwag mong ipahiya si Axiao." Tinitigan ko ang tila magaang tseke, at sumulyap sa katabi kong tila may gustong sabihin. Pero sa huli nagtikom lang ng bibig. Si Su Ching Shui, na may komplikadong tingin sa akin. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan kung tinanggap ang tseke. Kinuha ang pluma, at sa itinakdang bahagi ng kasunduan sa pagputol ng ugnayan, inilagda ang aking buong pangalan. Isinilid ko ang tseke sa bulsa ng aking robe at sinabi, "Sige, naiintindihan ko na. Salamat po sa pag-aaruga ninyo sa akin sa lahat ng mga taon." Pagkasabi niyon, hindi na ako tumingin kahit kanino pa. Tumalikod ako at dirdiretsong lumakad palabas ng pinto. Hindi ko man lang kinuha ang mga personal kong gamit. Pagkatapos, may mahina akong narinig mula sa aking likuran. Ang boses ng mga kumupkop sa akin habang pinapakalma ang tunay na senyorito, si Jiang Xiao. Sa wakas ay natauhan din si Su Ching Shui. At galit na galit siyang humabol at nagtanong, "Sandali, Jiang Shan, huminto ka, magpaliwanag ka."